Kakapasok lang, grabe to, sumabog sa galit VP Sara, tinapos si Trillanes, PBBM tambah na siya. Si Boss Trill na naman ito. Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayun, si General Usaping VP Sara pa rin tayo. Viral na viral sa social media ang kanyang designated survivor na appointment. In-appoint niya ang sarili niya. Ang daming nagre-react. Isa na ito si ex-Senator Trillanes na mayroon siyang itinawag kay VP Sara na I'm sure iinit ang inyong tenga. No? Tawagin pa naman si VP Sara na baliw. Okay, ito nakakatawa itong si... Naku ha! Yan ang Boss Trill ko, talagang matapang! Montakin mo, sinabihan niya si VP Sarang baliw? Aba! Akala nyo yung Boss Trill ko lang yung ganyan, no? Akala nyo yung Boss Trill ko lang ang baliw. Oh, sinabihan niya si VP Sara. Aba, alam nyo, kahit mas baliw ang aking boss, magaling yan. Diba? Kahit minsan parang baliw-baliw yan si Boss Trill ko, intindihin nyo na lang. Pero Boss Trill, medyo hindi naman maganda yung sinabi mo kay VP Sara na baliw si VP Sara. Diba? Kahit pa paano tayo, aminado naman tayo, Boss Trill na si VP Sara talaga ay minamahal ng mga tao. Diba? Tanggapin na lang natin, Boss Trill, na hindi ka minamahal ng mga tao. Dapat yun ang tanggapin ng sa sarili mo. Diba? Ika nga, yung tinatawag sa'yo, tinatawag mo kay VP Sara. Hindi, Boss Trill! Hindi ako natatawa. Hindi talaga. Ako, nalulungkot ako eh. Kasi, di ba, sinasabihan ka din nilang ganyan. Di ba? Na sinasabi nila na, ikaw, ganyan, huwag mo natin yung salitang baliw-baliw na yan. Pero, syempre, hindi naman natin masisisi si Boss. Di ba? Si Boss Trill na nakakapaglabas siya ng ganong klaseng salita. Di ba? Siguro medyo nape-pressure na lang si Boss Trill sa nangyayari. Tapos, syempre, nadinig niya pa yung sinabi ni VP Sara na designated survivor. Di ba? Syempre, kakabahan yung boss ko ay paano. Di ba? Syempre nga naman, huwag naman sana, di ba? Huwag pa intulutan ng panahon. O, di ba? Tayo naman, ayaw naman natin. Ayaw natin tayong maging masama. O, gano'n, di ba? Di ba? Ayaw natin magsalita ng masamang salita. Siyempre, halimbawa, may mangyaring gano'n, di ba? Si VP Sara ang papalit bilang presidente. Oh, di ba? Pero, kaya medyo kinakabahan lang si Boss. Intindihin na natin ng konti. Kumbaga si Boss ko medyo nababaliw. Hindi. Pinoy Views and Opinion. I-share ko sandali ang kanyang vlog. Dito ko nalaman na may post pala si Trillanes na tinawag niyang baliw si VP Sara. Kagulo ang mga anti-Duterte mga kababayan, kabilang na itong aso si Sundalong Kanin, Antonio Trillanes aka Stella. Si Tonya mga kababayan, Stella. At isa ito sa galit na galit dito sa sinabi ni VP Inday. At sa kanyang post sa social media, tinawag pa niya baliw si VP Sara. Ipapakita po natin ang kanyang post sa Facebook ha. Boom! Sabi ni Antonio Sani Trillanes IV with checkmark. Siyempre, yan ang verified account na yun. Na it's time to impeach this crazy woman. Tignan nyo. It's time to impeach, di ba? Pinapa-impeach niya si VP Sara. No, di ba? Yan ang mga galawang baliw. Ay, boss! Di ba? Hindi naman natin talaga masisisi. Ulitin ko, hindi natin masisisi si Boss.
Siyempre, kahit pa paano, ninenervyos na yan eh. Diba? Ninenervyos na yan. Oh. Saan nangyayari? Oh, si boss talaga. Oh. Paano tayo makakabalik sa Senado niyan, boss, kung ganyan-ganyan ka lang? Ikaw talaga kasi, boss, eh, ginagawa mo naman personal, parang allergic ka sa mga Duterte. Tantanan mo na nga yan, boss. Hindi ako, ina-advisean kita, boss. Di ba, boss Trill? Sa iyong magandang gagawin. Kung gusto mong mahalin ka ng mga tao, eh, dapat maglingkod na lang sa bayan. Di ba? Kasi tinatrabaho mo lagi mga Duterte. Wala ka namang mapapala dyan. Ano mapapala natin dyan, boss? Yayaman ba tayo dyan? So, di ba? Kailangan asikasuhin natin yung pagyaman natin, boss. Hindi, di ba? Wala ka namang mapapala dyan, boss, eh. Habang binabanatan mo ng binabanatan ng mga Duterte, boss, lalo lang dumadami ang naiinis sa'yo. Di ba? Kung naungulekta ka lang ng naiinis sa'yo, boss, eh di dapat huwag ka na tumakbo. Ayos na lang yung ginagawa mo. Sige, ganyan ka na lang. Kasi gusto mo, ganyan lang ang gawin mo eh. Maging number 1 hatred ka sa mga tao. Ikaw maging public enemy, parang ganyan. Diba? Total, ginagalit mo naman yung mga tao araw-araw. Lagi mo silang binabad trip. Diba? Huwag ka na tumakbo, boss. Kasi sayang lang magiging effort ko. Pinaglalabang kita, boss, tapos ganyan. Diba? Kailangan is pabanguhin mo pangalan mo, boss. So, paano mo pababanguhin yan? Ang unang-unang mong gagawin, tantanan mo na yung mga Duterte, boss. Ayaw mo kasing tantanan eh. O, pag napakulong mo ba yan, anong mangyayari? Matutuwa ka. Magpapapiesta ka sa inyo, boss. Imbitahin mo ko, ha? Magpapapiesta ka. O, napakulong ko mga Duterte. Natanggal sa landas sa mga Duterte. Nako naman, boss. Baka mamaya, 98 years old ka na. Hindi pa nakakapapakulong yung mga Duterte. Hindi mo pa nauubos yung mga Duterte. Hirap niyan, boss. Di ba? Sasakit lang ang ulo mo dyan, boss. Paulit-ulit lang yung gagawin mo. Lalong-lalo na, pag naging presidente yan si BP Sara, boss. Paano ka na, boss? Paano na tayo? Paano na negosyo natin, boss? Di ba? Okay, talagang pagpasensyahan nyo na lang ang nagpapapansin. Crazy. Kita mo, sinasabihan ka papansin, boss. Sino tinutukoy mong woman? Baka nanalamin ka habang sinasabi mo yan, ha? Baka ang sarili mo nakikita mo. O, crazy woman daw si BP Sara, mga kababayan. Dahil sa pagsabi nito, i-a-appoint ka kanyang sarili bilang designated survivor. O, may hashtag ba siya? BP Sara. Oh, nailing talaga. Kumantik kasi ito si Stella, mga kababayan, aka sundalong kanin, Tonya Trillanes, dahil sinabihan na siya dati ni BP Inday, na mali. Kaya ngayon, gumanti. Nagiging attack na po kasi ito si Trillanes, mga kababayan. Sinabihan ka din palang baliw, boss. Kaya nga siguro gumanti si boss. Parang bata lang eh, no? Sinabihan ako ganyan yan eh. Natutuksoin din kita. Boss talaga. Taranta ito eh. Dahil ayaw niya makabalik sa pwesto ang mga Duterte dahil katroma na daw sila dati nung nakaraang administrasyon ni Digong. At ayaw niya makabalik ang mga Duterte sa 2028, lalong-lalo na ito si BP Sara. Kaya sobra-sobra daw ang kanilang trauma. Okay. Boss, wala namang mangyayaring trauma kung ayos ka lang. Diba? Eh, lahat naman ng mga senador nung mga panahon na yon, yung mga panahon mo, yung panahon ni Tatay Digong, eh, ba't naman sila hindi naman na-trauma? Diba, halos lahat lang kayong mga nasa dilawang natotrauma. Bakit kayo natotrauma? Kasi, hindi na nawala sa inyo yung kontra ng kontra. Kulang na lang sa inyo kasi, boss. Diba? Parang gusto nyo kayo yung maging presidente. Ganun eh. Kung wala ka namang ginagawa kasi, boss, hindi naman para sa maapektuhan ka sa ginagawa nila eh. Eh bakit naman yung ibang senador, ang tagal-tagal nila sa posisyon nila, hindi sila naaapektuhan sa mga Duterte? Halos ikaw lang, si Ma'am Delings, di ba? Si Honti, kayo-kayo lang talaga eh. Sa inyo lang umiikot yung yung ruleta. Di ba, boss? Kayo lang yung sinasabi nyong natotrauma. At saka sinasabi nyo natotrauma kayo, ba't yung mga taong bayan hindi natotrauma? Diba? Kung ganun kasama yung mga Duterte, boss, diba? Hindi mo ako masisisi, boss, kung bakit medyo nagsasalita ako ng ganito sa'yo, boss. Kasi pinapangaralan kita, gusto kong makinig ka sa akin, boss. Diba?
idol kita, Boss Trill. Kasi gusto ko talaga yung ginagawa mo eh. Diba? Alam mo yung ginagawa mo, yung try and try and try and try until you succeed. Diba? Ang sipag-sipag mo, boss, kasi gusto ko yung mga taong masisipag, boss. Diba? Sipag mong magdemanda sa mga Duterte, boss, diba? Ang sipag mong pabagsakin sila, ang sipag mo. Imbis na yung sipag mo, boss, binibigay mo sa taong bayan, sa serbisyo mo, halos sa Duterte mo lang binibigay. Parang may special treatment sa iyo yung mga Duterte, boss, dahil sila lang lagi binibigyan mo ng oras. Diba? Dapat, boss, pag kumandidato ka sa susunod, boss, na senador, iboto nyo ako, Boss Trill for Senator. Inyong maaasahan, Duterte lamang. Duterte lamang ang aking titignan. Dapat mga ganon, boss. So, crazy woman. Anong reaction nyo? Payag ba kayo na ating VP Sara tawaging crazy woman? Ano ba si VP Sara? Wonder Woman. Yun ang Wonder Woman, Superwoman. Di ba? May Superman, di may Superwoman. Anyway, normal reaction yan. Talagang na nasasyak sila every time na magbitiw ng salita si VP Sara. Ang galing niyang magbitiw ng salita eh. Yung una niyang pahayag na kakandidato ang tatay ko plus 2 kong kapatid. Nako, grabing reaksyon ng iba't ibang partido, iba't ibang kampo. O isa na ito, anong reaksyon ni Trillanes? Nag-suggest na siya na mag-unite na lang ang Marcos and Dilawan camps. Sinupalpal siya ng mga liberal leaders. Tiberos, Padrilon, Dilima, diba pa. So, nasupalpal. Walang nakinig kay Trillanes. So, ito na naman. It's time to impeach this crazy woman. Sino naman ang makikinig sa kanyang panawagan ng impeachment? Maliban lang, okay? Maliban lang kung sakyan na naman ito ng mga kalaban ni VP Sara. Talagang ginagawa lahat ng boss ko para mawala ang mga Duterte sa landasin. Pero boss, ang sama lang kasi. Wala talagang pumapabor sa mga gusto mong mangyari. Parang may kulang, boss. Diba? Tulad dito ngayon, may bago na naman. Diba? Parang nagpapatrending ka na naman, boss. Kasi diba, sa social media, kung sino yung mga ganyan ng klase ng ugali, diba yun yung nagtitrending, yun yung mga sumisikat. Parang ganun si boss eh. Malay natin, isang araw magtayo ng Facebook page si boss. Diba? Hindi ko alam yun eh. Pero mas malay natin, magtayo ng YouTube si boss. Diba? Siyempre, kailangan hindi siya mawala sa Diba? Kasi alam niya sa Senado, hindi na siya makakapasok. Siyempre, gagawa na lang si boss ko ng na para mapansin ng tao, para makapaghatid siya ng kanyang mga saloobin sa taong bayan. Malay na magtatayo ng FB page, di ba? Mga ganun, YouTube, di ba? Kailangan maging matunog. Kailangan maging enemy muna ako bago ako maging mabait. Malay natin ganun, di ba, boss? Sakyan na naman ng ambisyosong tao dyan na si Sara, VP Sara ang balakid sa kanyang ambisyon na maging Prime Minister o Presidente. Kaya pakasakyan nila. Ano ba yan? Anong impeachable offense na impeachable ba? Yung sabi lang na I am appointing myself as a designated survivor. Impeachable ba yun? Ay, nako. Hindi nag-iisip talaga ang senador pa naman. Montakin mo yung salita na yon ni VP Sara. Naisipan ng boss ko na impeachable daw yun. Montakin mo, di ba? Ang talino ng boss ko. O saan ba kayo makakakita ng ganyan? Kundi kay Boss Trill ko lang. Isipin mo ganun. Nagsalita si VP Sara. Tapos, yung ganun sinabi niya, I'm a designated survivor. Impeach mo na yan. Impeach yan. Kailangan i-impeach yan. Kada buka ng bibig ng mga Duterte is impeachable. Ang talino talaga ng boss ko.
Kaya ako minsan bumibilib talaga kay boss kasi hindi ko alam kung paano niya naiisip yung mga ganung bagay. Kahanga-hanga yung mga ganun. Dapat kasali ka, boss, sa Guinness Book of Records. Diba? Mantakin mo, naiisip mo yun. Diba? I'm a designated survivor, sabi ni BP Sara. Tapos biglang babanat. Kailangan ma-impeach ka na. Dudugtungan pa ni boss yan. Baka may dugtong pa si boss dyan, ha? Boss! Diba? Nakakabilib, mga katunay. Diba? Bihira lang talaga magkaroon ng ganito na tao. Diba? Gifted child, a gifted man. Nasaan na yung mga pinagsasabi niya noon na June, lalabas na ang arrest warrant ng ICC. Wala pa naman. July na. Okay, speaking of ICC, may nabasa ako yung statement ng anong tawag na si Yan, boss, nasasabihan ka ng kwentong barbero. Assistant to Counsel ng ICC. Parang naghahanap pa ng dagdag na mga testigo ang ICC. Yung specific na magtuturo na mayroong utos galing ba sa presidente o galing sa PNP chief na magkaroon ng extrajudicial killings. Sa ngayon, parang kulang pa ang mga testigo nila. Kaya siguro, hanggang ngayon, wala pa rin warrant of arrest laban kay PRRD. Ay, mas maganda, bili na lang kayo ng testigo para sigurado. Diba? Kasi parang mahihirapan kasi tayo dyan, boss eh. Parang mahihirapan tayo kumuha ng mga testigo dyan. Diba? Kasi parang ang daming nagandahan dun sa war on drugs sa FPRRD. Diba? Kaya medyo nahihirapan. Kasi alam nyo boss, kung pangit siyang war on drugs ni FPRRD na yan, sinuportahan na nila yung gusto mong mangyari. Diba? Yung mga extrajudicial killing na yan. Diba? Na ginawa ni FPRRD. Diba? Kaso nga lang, parang nagustuhan ng mga tao eh. Ibig ko sabihin, yung mga gano'n na extrajudicial, hindi nagustuhan ng mga tao yun. Baka nagustuhan ng mga tao dyan, is yung ginawa ni FPRRD para mapuksa yung mga nagpapakalat ng bisyo. At siguro, alam ng mga taong bayan, na yung mga gumagawa nun, yung mga patong din nila dati. Siyempre, ayaw masumbong ng mga patong nila dati. Diba? Siyempre, patong ka. Tapos may mga tao kang ganun. Mga maliliit lang na nagpapakalat ng ganun. May mga record na. Papakalat-kalatin mo ba ng panahon ng tokhang yan? Siyempre, hindi mo napapakalat-kalatin. Pag nahuli yan, ikakanta sila niyan, boss. Diba? At saka ang dami daw nagandahan. Kasi sabi, tahimik yung mga panahon na yon. Ang daming nagbago, ligtas ang lugar, di ba? Nakakapaglakad ka sa madilim. At saka laging may checkpoint ng boss. Di ba? Malay natin yun ang naiisip ng mga tao na malaki yung naitulong ng war on drugs na yun. Kasi di ba, nabawasan. Hindi naman naubos, pero nabawasan, boss. Di ba? Yung sinasabi ko sa'yo, boss, yun yung kulang sa atin. Yan yung kulang pala sa'yo. Di ba? Dapat gumagawa ka ng ganun. Di ba? O kaya, gawa ka na lang. Kung merong war on drugs, sa'yo, gawa ka ng war on marites. Yung mga marites dyan! Itok hangin yan! Diba? War on marites. Diba? Boss thrill ko lang gagawa. Kaya mo yung boss thrill. Okay. So, ilang araw na lang, so na. 12 ngayon, 10 days to go. Dalawang former vice presidents tinanggihan na ang SONA. So, Binay, Leni, pangatlo na ito, incumbent vice president, hindi mag-a-attend. Presidente, I'm sure, hindi mag-a-attend si PRRD. Sigurado yan pag nagpakita sa FPRRD doon. What? Gaganon lahat ng mga nanonood niya. Oo, sigurado. Tapos, baka hindi nila na mapakinggan yung SONA ni PBBM. Lagi nila sila nakatingin kay FPRD at nagbubulong. Nagpunta dito si Tatay Digo. Tingnan mo. Hanggang sa matapos na yung SONA, si Duterte lang pinag-uusapan doon. PGMA, I don't know. Most likely, in her capacity as president, naliimbitahan siya bilang ex-president. Nakaidi na niya. Kailang,
Dahil congresswoman siya, ay baka magpapakita. Uy, punta kaya ako? Pwede kaya yun, no? Kasi 20,000, 20 million naman yun, no? Makikikain lang, pagkakain, uwi na ako. No, di ba, mali mo mag-imbita kasi kino-question nga yung 20 million na ipapakain. Di ba? Mahal. Malay mo mag-imbita ng taong bayan. Di ba? Mga barabarangay. Oy, barabarangay, punta kayo rito. Di may libreng tanghalian pa tayo, no? Merienda. Tapos, pwede pa kayo mag-take out. Hindi kaya ganun kalaki. Diba? Minsan, mga taong bayan, minsan nag-iisip kayo na hindi maganda. Malay natin, may ganun dun. Hintayin natin, baka mamay announce. 2 days na lang dun. So, siya lang siguro, si Erap. Very inactive na si Erap ngayon. So, again, Sona, ano bang aasahan natin? Yun, hinintay kayo, Sona. Puros magagandang plano, puros magagandang pangako ang aasahan natin sa Sona. Ipagmamayabang dyan ang mga accomplishment dyan sa drugs. Ibibida yung alitagtag raid o alitagtag checkpoint, yung 1.4 billion, the largest na nahuli drug haul in history. Sigurado babanggitin niya yung alitagtag kasi pang Sona yan. Ano pa, yung sigurado West Philippine Sea o South China Sea, yung alliance building, babanggitin yan. Yung meron ng may BFA sa US, may BFA rin sa Australia, may RAA sa Japan. Yun, sigurado ipagmamayabang yan. Mas malakas tayo ngayon, mas dumami ang alyansa natin para ipaglaban ang ating territorial or sovereign rights, whatever. Yan, ipagmamayabang na hindi tayo nagpatinag. We do not surrender not an inch of territory. Lalaban tayo. Yun, mga ibigidal. Ang dali sabihin yung salitang lalaban tayo, eh. Napakadali lang talaga, no? Pero ang tanong dyan, pag lumaban ba tayo, ano kaya ang magiging resulta? Sana maging maganda nga yung resulta. 'Di ba? Para sa akin, hindi naman masamang ipaglaban kung ano yung karapatan natin. Pero dapat tinitignan din natin yung mga inosenteng tao na pwedeng madamay doon. Ngayon, kung maganda yung magiging resulta, kung talagang kaya nyo namang sagutin ng taong bayan, kung sakaling mangyari man yon, yung salitang lalaban tayo, maganda sana kung merong assurance yung mga tao, no, yung mga taong bayan sa kaligtasan nila. Lahat yun, ano pa, presyo ng bigas, bumaba na. Huwag na natin pag-usapan sa Sona yan. Parang wala nang pag-asa, bumaba yung presyo ng bigas o sasabihin, presyo ng bigas bumaba na. Imposible! Ay, nako. Siguro kung mayaman kang tao, maiisip mo, bumaba na yung presyo ng bigas. Diba? Pero kung sa mga taong bayan, sa middle class, pababa, nako, itanong mo sa kanila kung bumaba na presyo ng bigas. Kaya lang, wala. Sa ngayon, wala na. Sinasampahan na sila ng kaso sa Supreme Court. Pinagpapaliwanag na ng Supreme Court itong administrasyon ng Marcos Jr. bakit nila itinatupad yung pagbaba ng taripa ng bigas na hindi naman lang kinonsulta ang mga farmers. Nako, ang laking sampal niyan pag nag-issue ang korte ng temporary restraining order. Nako, dyan mo makikita na ang administrasyon ito is wala na. Parang tinalikuran na ang pangako na iahon sa kahirapan ang mga mahirap nating farmers at fishermen. Kasi yung Executive Order 62 na yun na nagpababa ng taripa, anti-farmer, anti-fisherman yun, malulugi sila at ang makikinabang ang mga importers. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Update at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!